Aray! Daing ni Maha habang abala sa paglalaba ng mga damit. Kasalukuyan siyang nagbabanlaw nang mararamdaman niya ang sakit ng kanyang baywang. Kailangan niya itong maisampay kaagad bago pa magtanghali habang tirik pa ang araw para matuyo na kaagad at sa gabi naman sa kanya paplantsahin. Ganoon umikot ang buhay ni Maha sa araw-araw. Labas sa umaga, plantsa sa gabi. Nakakapagod din. Kailan pa kaya siya makaahon sa ganitong buhay? Malamang, ganito na siya hanggang sa pagtanda. Sagot niya sa sarili niyang tanong. Ang katulad niyang walang pinag-aralan, wag nang umasa pang makaahon sa kahirapan. Stay in si Maha bilang labandera sa pamamahay ng mga Morales. Ang Morales family ay isa sa pinakamayamang angkan sa kanilang bayan. Pagmamay-ari nila ang isang private hospital sa bayan at halos lahat ng kamag-anak ng mga Morales ay nagtatrabaho related sa medisina. Maha, pinatawag ka ni ma'am. Sabi pa ni Maria. Si Maria ay isa sa mga kasamahan niyang katulong sa pamamahay ng mga Morales. Siya ang tagalinis ng buong kabahayan. At dahil hindi alam ni Maha kung bakit siya ipinatawag ng kanyang amo, kung kaya dumiretso siya sa sala kung saan naroon ang kanyang amo nag-aantay sa kanya. Pinaupo siya ng kanyang amo. Sumunod naman si Maha. Hinahayaan niya munang magsalita ang kanyang amo dahil wala talaga siyang ka-idea kung bakit siya ipinatawag. Wala din naman siyang maisip na nagawa niyang kasalanan. 7 buwan na siyang naninilbihan bilang labandera sa pamamahay na iyon. Pero ngayon lang nangyari na pinapatawag siya. Huwag naman sana siyang paalisin dahil kailangan talaga niyang trabahong ito. Lalo pa at gagraduate na ang kapatid niya ng high school at next year, magka-college na ito. Ang mama naman niya, nagtitinda ng gulay sa palengke. Pero minsan, hindi rin makapagtinda kapag inaatake ng hika. Kaya naman, siya na lang ang tanging inaasahan. Mula kasi nung namatay ang tatay niya, dahil sa aksidente ng motor, siya na ang umaalalay sa kanyang ina para mabuhay silang tatlo. Sayang kasi kung hindi makapag-college si Gerald dahil bukod sa mahusay pa siya sa klase, pursigido din itong makapagtapos. Alam mo naman diba na napakahirap maghanap ng trabaho ngayon? Mahinahong wika ng kanyang amo. Unti-unting umaahon ang kaba sa dibdib ni Maha. Nasanay, huwag naman sanang mangyari ang nasa isip niya. At dahil mukhang nahirapan ang amo niya na magsabi sa kanya, kaya naman inuunahan na niya ito bago pa siya himatayin sa sobrang kaba sa pag-aantay. Ma'am, sorry po kung anong nagawa kong kasalanan. Promise po, pagbubutihin ko na po. Huwag niyo lang po akong tanggalin. Kailangan ko po talagang trabahong ito. Mangiyak-ngiyak na pakiusap ng dalaga. No, hindi ganon. Doon na nakakuha ng lakas ng loob ang amo niya para magsalita. Ako po? Ako po ang magbubuntis sa anak ni Sir Philip at Ma'am Rihanna? Pag-ulit pa ni Maha. Gusto niyang tumanggi. Hindi pa nga siya nagka-boyfriend since birth. Tapos, didiretso siya sa pagbubuntis. Papaano pa siya magkaroon ng boyfriend kung bigla na lang siyang magkaanak? Tiyak, wala nang magkakagusto pa sa kanya. So, kung magkataon, wala na siyang pag-asang makapag-asawa pa. Sandali siyang nag-iisip at napagdesisyonan niyang tumanggi sa alok. Hindi pa naman siya nakapagsalita at sinabi na ng amo niya, handa akong magbayad 5 milyong piso. Pwede na ba yon? Nanlaki ang mga mata ni Maha.
Sigurado po ba kayo, ma'am? Untag niya. Hindi makapaniwalang tanong niya. Tama ang narinig mo. 5 million pesos cash. Wika pa ng amo niyang si Ma'am Veronica. Sa laki ng halaga, sigurado na hindi na maghihirap pa ang pamilya ni Maha. Pati na ang pagpapagamot ng kanyang nanay, wala na rin siyang poproblemahin pa. Walang paligoy-ligoy na tumango si Maha. Sino ba siya para tanggihan ang nakakasilaw na halaga? Kaagad na isinagawa ang proseso sa sariling hospital ng mga Morales. Hindi na siya pinayagang magiging labandera. Kailangan niya na lang na magpahinga at kumain ng mga masustansya. 22 years old lang si Maha. Very fresh. Kaya naman, malaki ang tsansa na magbubuntis ito kaagad. At ngayon, ang inaasahan nila, matutupad na rin sa wakas. Hindi na maaari pang umuwi si Maha sa kanyang pamilya habang dinadala pa nito ang anak ni Sir Philip at Ma'am Riana. Naayos lang naman para sa dalaga. Okay nga kung ganoon, para hindi malaman ng kanyang nanay at kapatid ang ginawa niya. At least, hindi na magugutom pa ang pamilya niya dahil sa malaking halaga na ipinadala ni Maha sa kanyang nanay at kapatid. Hindi na muna daw siya uuwi. Magbabakasyon daw siya kasama ng kanyang amo sa ibang bansa. Malamang abutin daw sila doon ng 10 o hanggang 1 taon. Ayaw sanang pumayag ng kanyang nanay dahil mamimiss siya nito. First time kasing mangyari na malalayo siya sa kanyang nanay ng ganun katagal. Ngunit kalaunan, pumayag na rin ito nang ipinangako ni Maha na tatawag siya araw-araw. Napapaluha na lang si Maha habang lulan sa jeep pabalik sa tahanan ng mga Morales. Ngayon pa lang, lihim na siyang humihingi ng tawad sa kanyang nanay. Dalangin na lang niyang maiintindihan siya nito pagdating ng araw. Dahil ang ginagawa naman niyang ito ay para din sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Tinupad ni Maha ang pangako niyang araw-araw niya tatawagan ang kanyang nanay. Natutuwa siya at nakapagpagamot na rin ito. Bukod kasi sa kanyang hika, meron din itong iniindang sakit sa kidney. Natutuwa siya sa nangyari sa kanyang kapatid at nanay. Salamat sa pagiging surrogate mother niya. At ngayon, hindi na nila pinoproblema pa kung saan kukuha ng pera. 5 buwan na ang tiyan ni Maha. Excited ng mag-asawang Philip at Riana na makita ang kanilang anak. Gusto ng mag-asawa na siya muli ang magdadala sa pangalawa nilang anak. Bala kasi nilang sundan kaagad ang panganay nila pagkalipas lang ng 1 taon. At another 5 million ang ibabayad nila. Hindi makapaniwala si Maha sa narinig. Aba, magkakapera nga siya pero laspag naman ang katawan niya. Hindi na lang kumibo pa si Maha. Sayang din naman ang 5 milyon. Tiyak siya na yayaman na siya. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Naisilang na rin ni Maha ang unang anak ng mag-asawa. Sobrang saya ng mga ito dahil sa wakas nakita na rin nila ang kanilang anak at lalaki pa. Sobrang laki ng pasasalamat na mag-asawa kay Maha nang dahil kay Maha nabuo ang future na tagapagmana ng mga Morales. Umuwi si Maha sa kanilang tahanan pagkatapos ng 2 buwang pahinga. Umuwi siya na para lang walang nangyari. Napansin naman ng kanyang nanay ang kanyang pamumutla at pagiging matamlay. Dahil kahit anong pilit pa niyang magiging masaya, hindi niya magagawa. Dahil namimiss niyang bata na kanyang iniluwal, ngunit hindi naman para sa kanya.
Tapos, muli naman siyang magbubuntis sa anak na hindi pa rin magiging sa kanya. Ang sakit pala na makita ang bata na nanggagaling sa'yo ngunit hindi mo man lang mahawakan. Daing ni Maha sa kanyang sarili, hindi naman maaring ikwento niya sa kanyang nanay ang nangyari sa kanya. After a year, muli na namang hiningi ng mag-asawa ang kanyang serbisyo. Gaya noong una, kaagad siyang nagbuntis. Ngunit hindi niya sinasadyang marinig ang pinag-usapan ng mag-asawa at ng kanyang doktor. Ito na ang huling pagkakataon na pwede pa siyang magbuntis. Hindi na niya maintindihan pa ang iba pang sinabi ng doktor. Ang malinaw lang niyang narinig na hindi na siya maaari pang magbuntis pagkatapos nito. Pero ang mag-asawa wala man lang sinabi sa kanya. Sa madaling salita, itinago ng mga ito ang kanyang kondisyon. Pakiramdam ni Maha na loko siya. Sa bagay, hindi mahalaga ang buhay niya para sa katulad nilang mayayaman. Walang ibang gusto ang mga ito sa kanya, kundi ang ipagbubuntis lang ang kanilang magiging anak. Pagkatapos, huyo ka na. Ilang linggo pang inantay ni Maha na magsalita ang mag-asawa. Pero wala talagang binanggit ang mga ito. Kung kaya, nagdesisyon si Maha na tumakas. Matapos niyang nailagay sa bangko ang pera at maayos ang mga importanteng gamit na kailangan niyang dalhin, saka pa siya tumakas. Sinisigurado niyang hindi siya masusundan ng mag-asawa. Pumunta siya sa pinakamalayong probinsya na walang nakakakilala sa kanya. Kahit ang nanay at kapatid niya, hindi niya kinontak. Ang mahalaga sa kanya, makalayo at mamuhay ng tahimik kasama ang magiging anak niya. Oo, anak pa rin niya ang bata dahil siya ang nagdadala nito ng 9 na buwan sa kanyang tiyan. Pasensya na anak kung mamumuhay kang simple kasama ko. Kausap niya sa kanyang tiyan. Ngunit hindi naging madali ang buhay niya kasama ang anak. Mahina ang puso ng bata at palagi itong nagkakasakit. Napilitan siyang bumalik sa Manila para maligtas ang bata. Alam niyang maliligtas ito sa tulong ng tunay na mga magulang. 6-month-old ang bata na si Eliana nang tinawagan ni Maha ang tunay na mga magulang nito. Hindi natapos ang araw, kaagad na dumating ang mag-asawa gamit ang private chopper ng pamilya. Handang-handa na siyang tumanggap ng anumang kaparusahan na ipapataw sa kanya dahil deserve naman niya iyon. Taos-puso siyang humingi ng tawad sa mag-asawang Philip at Rihanna. Maluwag sa loob niyang tatanggapin anumang parusa ang ipapataw ng mga ito sa kanya. Ngunit hindi ginawa ng mag-asawa ang nasa isip niya. Sa halip, humingi din ito ng tawad sa kanya sa ginawa nilang paglihim sa tunay na kalagayan ng dalaga. Mali ang inakala niyang hindi na siya magkakaanak pa kahit kailan. Magkakaanak pa rin siya sa oras na siya mag-asawa na. Pero kung idadaan, katulad pa rin nung nakaraang mga proseso ay hindi na maari. Kaya naman, enough na ang pagiging baby maker niya. Hindi lang sinabi ng mag-asawa kay Maha dahil wala namang magiging problema sa kanya kapag mag-asawa siya. At totoo nga ang sinasabi ng mag-asawa. Nagkaanak si Maha at kambal pa. Malulusog na mga kambal ang kanyang isinilang. Masaya siya ngayong namumuhay kasama ang kanyang asawa na si Renan na nagmamay-ari ng isang motorbike company. Tuluyan nang gumaling si Eliana sa sakit na labis niyang ipinagpasalamat. Ang batang yon ay hindi talaga para sa kanya at tanggap na niya iyon. Namumuhay si Maha malayo sa pamilya ng mga Morales kasama ngayon
ang tunay niyang pamilya.